Hello guys, good morning. Sulit pa rin ba ang Innova G ngayong 2026? Kaya pag-usapan natin ang exterior, interior at engine nito guys. At also guys, pag-usapan na rin natin kung magkano monthly, down payment at saka SRP ng sakyan na to. Kaya bago ang lahat, tara silipin na natin. Intro muna tayo. Hello mga sir, pag-usapan naman natin ang engine ng Toyota Innova G. Ang engine ng Toyota Innova G ay 4-cylinder inline, 16-valve diesel engine, and then dual overhead camshaft, DOHC, with variable nozzle turbo, and then intercooler. Ang displacement naman nito mga sir is 2,755cc o meron siyang 2.8 liter diesel. Malakas talaga ang power ng engine. Power output nito mga sir is around 174 PS and then 3,400 RPM. Ang automatic, solid talaga sa lakas nito mga sir, lalo sa highway and then mga heavy loads. Maasahan mo talaga si Toyota Innova G. Ang torque naman nito is 3,600 Nm. Meron siyang 1,200 to 3,400 RPM. Mataas talaga ang torque meter po sa mga punong passenger at lalo pag may mga cargo ka, mga sakay, mga karga, yun. Pang malakas ang torque po talaga ang Innova G. Fuel type nito mga sir, diesel. Tipid dito sa gas mga sir dahil diesel siya. Fuel efficient siya lalo sa mga long drive. Yung transmission nito mga sir, pag automatic, meron siyang 6-speed. Pero dahil ang nire-review natin is manual transmission, 5-speed po to, depende po talaga sa variant. So itong white na to, 5-speed manual transmission. Toyota Innova G Dimension naman po tayo. Ang overall length naman nito mga sir is 4,735 mm. Ang overall width naman nito is 1,830 mm. Ang overall height naman nito is 1,795 mm. Seating capacity naman nito mga sir is 7-seater, pwede din siya 8-seater. Magdidepende po kung sino yung mga sasakay. G ay laminated at sound insulated. Ang purpose po nito ay pag once natin namaan po siya ng hard object, hindi po siya basta yung sound na babasag. And then sound insulated, reduced noise po, hindi po basta maingay yung labas, hindi maingay yung makina, and then also hindi maingay yung hangin. Kaya fix na fix po, maganda po yung music niya dun sa loob. Check naman natin sa harap ng ating Innova G. Nakikita nyo guys, ang front grille po niya ay color black, and then meron siyang malalaking butas, naka-glossy po, and then ang purpose po ng mga butas na yan guys, para po matulungan nila mag-intake ng fresh air papunta sa radiator para mapalamig din yung engine, di siya mahihirapan. Yan po yung purpose ng Toyota, safe po dun para sa overheating. And dun sa side na to guys, sa Innova G natin, naka-LED na po siya, and may daytime running light. And dun sa baba po guys, meron na po siyang fog light, and then may sensor na rin po siya. Then bumper po niya, yan po yung bumper niya. Check naman natin guys yung gulong ng ating Innova G. Yan, naka-alloy na rin po siya. At check naman natin guys ang ating side mirror. Nandito na po sa side mirror yung side signal, turning signal po. Mga sir, yung side po na to, ating door handle is naka-fold po siya. Bilang side din po siya, naka-fold na po siya. Then ito po yung gulong natin sa likod. Naka-drum brake po yan. And then sa harap po ay naka-disc brake po. Yung ground clearance po na ito sir, Toyota Innova G Manual, ang ground clearance ay mga 176 mm. yun po yung ground clearance niya. And then, ikutan lang po muna natin.
taillight po nito sir ay naka-valve po. Yan po yung red connected na po siya sa may tail door. And then yung signal light po sa tail light, naka-valve pa rin po siya. And then mayroon din po siya backlight na kulay white po. Ito po yun. Then meron tayong emblem dito na Innova. Sa bandang baba naman mga sir ay meron tayong sensor. Yun po. 4 na sensor po to. Yung 1, 2, 3, 4. And then sa gitna, yung emblem ng Toyota. And then meron tayong back wiper. Tapos defogger po. Itong liner po. Pag sobrang maulan po siya, nakakatulong po siya na tanggalin yung moist. And then sa nataas po, meron po tayong third brake light. Umiilaw din po siya sabay ng brakes. Same po dito sa likod. And then sa may right side, meron po siya 2.8G na emblem. And then meron din siyang reflector na red dito sa may ilalim. Nakatulong din po to sa safety para mas pag once na tinamaan ng ilaw, yan po yung ating Toyota Innova G exterior. And then tara, pasukin naman natin ang interior. Tara, pasukin natin ang interior ng Innova G. Sa may side po, naka-brown na fabric and then hard plastic. And then meron siyang black na glossy black, and then chrome po yung opening door niya. Then sa may gitna po, ito po yung mga power window, automatic close, and then power lock and open door. And then dito sa may side mirror po, left right, and then control ng left right siya. And then dito sa may driver's side, dito yung air condition natin na naka-combination ng chrome, and then meron siyang glossy na napaka-elegant tingnan na brown, finish brown. Ganda po, servo siya. And then nandito po yung cup holder ng drivers. And then yung seat material natin, fabric combination po siya na nakakapakalambot. Yan po. Tara, pasok po tayo. At mga sir, dito sa steering wheel, napaka-elegant po. Combination po siya ng leather and then napaka-glossy na pagka-brown. And then sa may left side ng ating steering wheel, mayroon ditong control ng volume up, down, and then mode hold, speak. For example po, may tatawag, pwede nyo siyang sagutin dito. O answer call. And then sa may right side, ito po yung control natin ng infotainment system po. Yan po. Up, down, right, left, and then meron dito na arrow for back. And then sa ating meter cluster, nandito po, pakita ko sa inyo ang meter cluster natin. At mga sir, ito po yung meter cluster natin na combination po siya ng analog at saka digital. Kung napapansin nyo po sir, may naka-red sa may likuran, ibig sabihin open po yung pinto natin sa likod. And then ito po yung RPM natin, and then meron dito din yung fuel na kung ilan gano'n na lang karami yung fuel natin. Yan po. And then dito naman tayo sa infotainment system. Infotainment system at connectivity features. May Apple CarPlay at Android Auto support. Wireless Apple CarPlay at wireless Android Auto. AM and FM radio plus Bluetooth audio streaming. Wi-Fi connectivity. Voice command support. USB ports ang Type A at Type C. And then meron po tayong naka-glossy din dito na brown. And then air condition sa may gitna. And then hazard mode. High, medium, tapos control po siya. And then same po dito sa may
Same po dito sa may gilid po, naka-glossy po yan. Ayun, brown. Tapos naka-hard plastic. Tapos meron siyang straight sight na parang chrome na silver. Ayun po. Hanggang dulo po hanggang sa may air condition ng kabilang side. And then yun din po yung cup holder ng kabilang side. Same pa rin po, fabric din po yung right side. And then ito po yung seating materials natin. At dito naman tayo sa harap pa, meron ito yung eco mode, power mode. Ibig sabihin po nito, pag naka-eco mode po tayo, mas fuel efficient po. Especially ginagamit to sa mga city driving. Pag power mode, ito po yung mga akyat tayo ng mga uphills, mga bundok no. Akyat tayo ng mga matataas, gagamit po tayo ng power mode. Then slippery mode, pag mas na maulan, mabasa yung daan, pwedeng activate natin siya para hindi po siya madulas. Tapos nandito na rin po yung passenger airbag po natin, pwedeng on at off. Then dito kasi manual transmission po ito. Ayan. Tapos meron tayong handbrake dito and then isang cup holder. At dito mga sir, sa may bandang right side, meron pa rin po tayong console box. Ito po siya. Yan, console box niya. Ma-leather po yung console box niya. Yan, napaka-elegant po. Ang lalim din po ng console box niya. Oh. Tapos, tara, silipin naman natin yung likod. Sa likuran naman po ay fabric din po siya na color brown. Napakaangas, di ba? Silipin naman natin yung legroom. At mga sir, ito po yung legroom niya. Sobrang luwag po. Isang dangkal po. And then meron din po siya ditong na small table para pag sa lalagyan ng cup holder dito. And then kakain ka. Diba? May sabitan pa dito na maliit, dalawa. Diba? Napakaangas. Sipit nyo ng ganun. Babaga na yan. Para silipin natin dito mga sir. Yung seating materials ng Toyota Innova G manual transmission. Diba napakaangas din tingnan, no? Para siyang tiger. Parang zirap na brown. And then dito sa may ilalim, yan, meron tayong 12 volts na lighter type. And then ito po yung sa console box natin, leather. And then yan po yung front entertainment system natin, the steering wheel. And then check natin yung taas. So meron po itong ambient light. Ayun po, kita nyo yung blue. Ayan. Dito din meron din ambient lights. And then nandito po yung light niya sa may side. Tabi ng passenger holder. And then dito sa may harap, dito yung air condition ng second row. Ayan. Sa Innova G, meron pong control ang third row sa air condition. Ayan po yung third row air condition. Ayan. Tapos meron siya additional na light sa gitna. Ayan po yung air condition ng third row. Diba? Ang ganda. And then, pag once na may mga sakay kayong bagahe, pwede natin itupin ganun yung third row. Ayan. Para silipin natin sa likod kung gaano kalawak yung third row net ng Toyota Innova G manual transmission. Ang Toyota Innova G na manual transmission, doon po kalawak yung likod niya. Pag tunupi yung third row seats. Well, ganyan po yung pagtutupi niyan. Side by side. And then nandito yung headrest. Tapos yung spare tire po niya, ikutin lang po natin dito sa may ilalim. Dito po yung spare tire ng ating Toyota Innova G manual transmission. Yan. Pag silipin natin yung pinakaloob, ayan po yung second row, yung driver's side, and then dito po yung third row.
And then, dito sa may taas, naka-hydraulic po siya, hindi po siya automatic. Ito po yung Innova G. Meron na rin siyang parking camera. And then also, hindi po siya automatic. Meron po siyang sensor of opening door po dito sa may gitna. And then, emblem po lang din ni Toyota sa gitna. And then, meron tayong emblem ng Innova. Sa may right side, nakalagay ang 2.8G. At mga sir, nandito mga tayo sa exciting part ng ating pagre-review, no? Ngayon, talakayin naman natin magkano ang down payment, SRP at saka monthly ng Toyota Innova G manual transmission. Sir, ang SRP po nito ay 1,619,000. Ulitin ko po 1,619,000. Ang monthly naman nito mga sir is 33,100. And then, ang down payment po nito mga sir is 115,000. Disclaimer lang po, hindi po lahat ng Toyota dealership ay pares-parehas ng quotation. Kaya dito po sa aming Toyota Manila Bay, yun po yung magiging quotation mo. Kaya pwede niyo po akong kontakin sir dito sa 092675-26138. Kaya tara, abutin natin ang dream car mo. Tutulungan kita sa approval hanggang sa dulo. Let's go!